Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Ama. Nasapit namin muli ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po, pinagugunitan mo lagi sa amin
ang kadakilaan ng aming kahanalan, ang karapatan namin sa paglilingkod sa iyo. Patuloy na ibinibiyaya mo po sa amin. Sa hirap ng aming kalagayan ngayon, lagi kaming nag-aapuha ng kalakasang nagbubuhat sa iyo. Lagi kaming nananabik na makasamba sa loob ng kapilya. Gayon man, Ama, nagpapasalamat kami ng napakarami sapagkat sa aming mga pagsamba, hindi mo binibigo ang iyong mga anak. Wala man kami sa loob ng iyong tahanan. Hindi naman kami nauulila sa iyong kapangyarihan. Ang pagkukup mo ay laging sumasa amin sa tuwing kami ay nagkakatipon. Salamat naman ng napakarami. Tunay na ikaw ang aming Diyos. Hindi mo kami itinakwil. Namamalagi ka sa buhay namin. Ikaw ang patuloy na gumagabay at pumapasnugot sa amin araw-araw. Tanggapin mo ang bawat isa sa amin. Tanggapin mo pong aming pagsamba, Ama. Niluluwalhati ka po ng aming mga abang kaluluwa. Panginoong Hesus, salamat ng marami sa iyo sa pag-alalay mo sa amin araw-araw. Salamat, Panginoon. Naroon kang lagi sa panahon ng aming pangangailangan, sa panahon ng mga kapigatian, sa panahon ng mga panlulumo. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Binibigyan mo kami ng kaaliwan. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Maawa ka po muli kaming ipamagitan sa Ama. Kabagan mo pong lahat ng mga lingkod mong sumasamba sa iyo. Basbasan at pagpalain mo ang aming mga kaluluwa. Muli naming tanggapin ang biyayang espiritual na kailangan ng bawat isa sa amin. Ama namin Diyos, mag-aaral kaming muli ng iyong mga salita. Pakihanda mong lubos ang aming mga sarili. Gawin mo kaming tunay na sumasampalataya na tumutupad ng iyong mga kalooban. Pamalagiin mo kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Manatili po kaming nangahawak na matibay sa mga aral na kanilang itinuro sa amin upang wag na kaming maligaw, wag na kaming madaya pa, kundi mamalagi kami sa daan ng kaligtasan. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, ang karaniwang paniniwala po ng maraming tao sa sanlibutan ay hindi na nila kailangan pang umanib sa Iglesia ni Cristo. Pagkat gumagawa naman daw sila ng mabubuting gawa. Para sa kanila, ito raw ay sapat upang sila'y maging karapat-dapat sa kaligtasan sa araw ng pag-uukom. Sa kabilang dako, paano naman ang mga kaalib na sa Iglesia ni Cristo? Pero hindi masumpungan sa kanila ang mabubuting gawa. Sapat ba ang kanilang pagiging kaalib sa Iglesia ni Cristo kahit walang mabubuting gawa upang sila ay maligtas? Makagagawa ba ang tao ng mabuti sa ganang sarili? Sa Roma 7:18, ang sabi ni Apostol Pablo, may kakayahan akong naisin ang mabuti. Ngunit, hindi ko nga lamang ito magawa. Ano po ang indikasyon nito? Na ang tao ay hindi makagagawa ng mabuti sa ganang sarili.
Bakit po hindi magawa ng tao ang mabuti sa ganang sarili? Sa 7:22 hanggang 23, sabi ni Apostol Pablo, ito ay sapagkat sa aking kalooban, ako ay lubos na nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit, nakakakita ako ng ibang kautusan sa mga bahagi ng katawan ko na nakikipaglaban sa kautusan ng aking isipan. Ginawa nito akong bilanggo ng kautusan ng kasalanan na nasa mga bahagi ng katawan. Ano po ang dapat nating maunawaan? Ang taong bilanggo o alipin ng kasalanan, natural, pinamumuluan siya ng kasalanan. Alipin nga siya alipin siya ng kasalanan. So ang kasalanan ang namumulo sa kanya. Kaya walang mabuting nananahan sa kanya. Ano lamang ang magagawa niya? Ang maghangad na gumawa ng mabuti. Gayunman ay hindi po niya magawa. Hindi po siya makasasaka sa kasalanan sa ganang sarili. Meron bang tao sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala? Ecclesiastes 7:20, sabi ng Biblia, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Marami rin namang tao sa mundo na gumagawa ng mabuti. At hindi lang isang beses, 2 beses. Laging gumagawa ng mabuti. Pero, walang gumagawa ng mabuti pagkatapos hindi nagkakasala. Maraming gumagawa ng mabuti pero nagkakasala rin. Di ba? Bakit? Ilan ba ang taong nagkasala? Romans 3:23, ang lahat ay nangagkasala nga at hindi na nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kung lahat po ay nagkasala, lahat kung gayon ng mabubuting gawa ng ginawa ng sinuman ay walang kabuluhan. Bakit? Bakit ang mabubuting gawa na ginawa ng sinuman ay walang kabuluhan? Bakit? Ano ba ang itinakda ng Diyos sa lahat ng tao sa mundo? Dahil sa kasalanan. Romans 3:19, ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kaya sa ikalawang Pedro 3:7, sa araw ng paghuhukom, lilipulin ng Diyos ang lahat ng taong masama. Paano ang mabubuting ginawa ng tao? Mapagsasaligan ba nila yun? Upang sila'y baligtad sa hatol ng Diyos? Hindi. Sino po ang halimbawa ng taong naging mabuti? Subalit hindi naging sapat para maligtas. Ang binabanggit po sa Gawa 10 na si Cornelio, na isang senturyon o kapitan ng pulutong Romano na tinatawag na pulutong Italiano. Paano siya ipinakilala ng Biblia? Ang sabi, isang taong masipag sa kabanalan at matatakotin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan. At naglimos ng marami sa mga tao. Pagkawang gawa, matulungin. At laging nananalangin sa Diyos. Dahil po ba sa mga katangian niyang ito ay natitiyak na niyang ligtas siya sa hatol ng Diyos? Hindi. Ano katunayan? Ano sinabi sa kanya ng isang anghel ng Diyos na naghahayag na walang kabuluhan ang kanyang mga kabutihan? Ang sabi ng anghel na isinugod ng Diyos, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapaiilang lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. Ano ibig sabihin? Walang saysay. Dumadaan lang. Kaya anong ipinagawa sa kanya ng anghel? Sabi ng anghel, at ngayon magsugo ka ng mga tao sa Joppe at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro, si Apostol Pedro. Bakit inutusan ng anghel na ipatawag si Apostol Pedro? Ang sabi ni Cornelio kay Apostol Pedro, pagdakangay nagsugo ako sa iyo at mabuti ang ginawa mo at naparito ka. Ngayon ngay kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo'y ipinag-utos ng Panginoon.
Sa makatwid, kinailangan pang ipatawag ni Cornelio si Apostol Pedro para mapangaralan siya at ang kanyang sambahayan ng tunay na sugong tagapangaral na tulad ni Apostol Pedro. Pagkatapos silang tanggapin ang mga aral ng Diyos na pinangaral ni Apostol Pedro, sumampalataya sila at binautismuhan. Saka lang nagkaroon ng kabuluhan ang kanyang mabubuting gawa. Bakit po ang mga kabutihan ng tao o anumang mabuting gawa ng sinuman ay hindi maaaring gamitin sa ligan sa kaligtasan? Roma 4:4, sabi ng Biblia, ngayon sa kanya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Ano katumbas nito, mga kapatid? Kung ang sinuman ay ligtas dahil sa mabubuting ginawa niya, hindi magiging biyaya ang kaligtasan, kundi utang. Ibig bang sabihin, kada gagawa ang tao ng mabuti, nagkakautang ang Diyos? At ang bayad ay kaligtasan? Hindi gayon ang kaligtasan ng Diyos. Ang kaligtasan ng Diyos ay biyaya. Bakit hindi ibibigay ng Diyos sa tao ang kaligtasan? Dahil sa kanyang mabubuting gawa. Sapagkat gaano man kabuti ang tao, gaano man karami ang kanyang nagawang kabutihan, sabi nga kanina, nagkakasala pa rin siya. Kaya sabi kanina walang gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Maraming gumagawa ng mabuti, pero hindi pwedeng pagsaligan sa kaligtasan sapagkat nagkakasala pa rin. At ang mga kasalanan niya ay dapat niyang bayaran ng kamatayan. O, paano ka maliligtas? Ang bayan ay kamatayan. Kaya ang kaligtasan ng Diyos ay biyaya. Baka sabihin niyo, di sama pala mga protestante. Ay, hindi. Tinuro na sa atin yan sa nakaraang pagsamba, di po ba? Hindi nangangahulugan na sapat na ang sumampalataya lamang kay Kristo at tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas upang matanggap ang biyayang kaligtasan ng Diyos. Kasi biyaya para sa kanila wala ka nang gagawin Di ba? Yun yung tinuro sa atin ng nakaraang pagsamba. Pero hindi, mali. Merong dapat patunayan ang sinumang nag-aahayag ng pananampalataya. Merong gawa na inaasahan na dapat ilakip sa pananampalataya. Mahalagang sumampalataya ang tao sa Panginoong Jesucristo, subalit hindi ito sapat. Meron pang inaasahan ng Diyos na dapat gawin ng tao bilang katunayan ng kanyang pananampalataya. Alin yun? Paano tatanggapin ng tao ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan? Paano magkakaroon ng kabuluhan ng mabubuting gawa ng tao? Meron bang mga taong ang kanilang mga mabubuting gawa ay nakalulugod sa Diyos at nagbubunga ng katwiran? Bakit gano'n ang tanong natin? Kasi, ang sabi nga, walang gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. So, walang kabuluhan ang mabubuting gawa ng tao. Pagkatapos, ito ang tanong. Meron bang mga taong ang kanilang mabubuting gawa ay nakalulugod sa Diyos? Ibig sabihin, may kabuluhan na. At nagbubunga ng katwiran. Meron. Sa Colosas 1:10, sabi ng Biblia, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Paano magbubunga ng katwiran o kabanalan ang mabubuting gawa ng tao? Filipos 1:11, na mga puspos ng bunga ng kabanalan na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Paano magagawa ng tao na magbunga ng katwiran at kabanalan? Sa pamamagitan ni Kristo. Sa Juan 15:4, ang sabi ni Kristo, kayo'y magsimpanatili sa akin at ako'y sa inyo. Paano? Gaya ng sanga na nakakabit sa puno. Natural, pag hindi ka na nakakabit sa puno, hindi ka na nananatili sa Kanya. Sino ba tinutukoy ni Kristo na puno? Sa talatang 5, ang sabi niya, ako ang puno ng ubas.
kayo ang mga sanga. Ano katangian ng sangang nananatili o nakakabit sa punong si Kristo? Ang sabi niya, ang nananatili, nakakabit sa puno, sa akin, siya ang puno, at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Ano katumbas nito? Ang mga sangang nakakabit sa punong si Kristo, ang makagagawa ng kabanalan o ng mabubuting gawa. Ano sama ng sangang hiwalay o hindi nakakabit sa punong si Kristo? Ang sabi ni Kristo, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Alin ang hindi nila magagawa? Ang magbunga ng kaswiran at kabanalan. Ano katumbas? Ang mabubuting gawa nila, hindi magbubunga sa kanila ng kabanalan. Walang kabuluhan. Sino tinutukoy ni Kristo na kanyang mga sanga? Na nagbubunga ng kabanalan. Sa talatang 16, kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga. Napansin ba niyo pahayag ni Kristo? Ang sabi niya, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga. Hindi pwedeng panapanahon lang ang bunga ng sanga. Ano kailangan? Panatilihin ang bunga. Ano katumbas? Panatilihin ang paggawa ng mabuti o ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Paano makikilala ang binabanggit ni Kristo na mga hinirang niya? Akin kayong inihalal, di ba? Sa paglalarawan ng mga apostol sa Colosas 1:18, at siya, si Kristo, ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Sa makatwid, sino po ang mga sanga ng punong si Kristo na mga hinirang niya? Ang mga kaanib ng iglesia na katawan ng ulong si Kristo. Alalaong bagay ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Kaya ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo ang makagagawa ng mabubuting gawa na magbubunga sa kanila ng kabanalan. Kaya nga sa nakaraang pagsamba, ang unang dapat gawin ng taong sumasampalataya kay Kristo ay umanib sa iglesia ni Kristo. Pagkatapos, sa loob ng iglesia, gumawa siya ng mabuti. Kailangan niyang sumunod sa mga kautusan ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Kung naghahangad ang tao na magkaroon ng kabuluhan ang kanyang mabubuting gawa, dapat siyang umanib o maging kaanib sa iglesia ni Kristo. Pagkatapos ay magpatuloy sa paggawa ng mga kabutihan. Ito po ang gawang hinahanap ng Diyos. Sa mga nagsasabing sumasampalataya daw sila kay Kristo. Sa loob lamang ng iglesia ni Kristo, magkakaroon ng kabuluhan ang bawat mabuting gawa ng tao. Kaya ang mga taong tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay nasa loob ng iglesia ni Kristo. Bakit kailangan ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo magsikap na gumawa ng gawang ikababanal nila? Efesos 5:26-27, upang ialay ito sa Diyos. Ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man. Banal at walang kapintasan. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Hindi pwedeng ang iglesia ni Kristo hindi gumagawa ng mabuti. Yun yung paksa natin, mga kapatid. Kung nabasa niyo yung paksa, kung yung hindi kaanib sa iglesia ni Kristo, ang mabubuting gawa nila ay walang kabuluhan. Gayon din ang iglesia ni Kristo, kahit kaanib ka sa iglesia, kung wala ka namang ginagawang mabuti o hindi ka tumutupad o sumusunod sa mga kautusan ng Diyos at ni Kristo, wala ka rin kaligtasan. Wala rin kabuluhan ng yung pagiging kaanib sa iglesia. So magkasama yun. Kaya wag tayong bibitiw sa paninindigan sa katwiran. Lagi tayong maging masunurin sa lahat ng mga kalooban ng Diyos.
Buhay tayo ng malinis at banal upang pagdating ng Panginoong Jesucristo, taas noo tayong sama-samang makaharap sa Kanya upang dalhin sa piling ng Diyos sa bayang banal. Sa susunod po na pagsamba natin, ay ipagpapatuloy po natin ang huling bahagi po ng leksyon ito. Sa puntong ito, mga kapatid, lubos ng sumampalataya ang bawat isa sa atin. Bagaman nagdaraan sa mahigpit na pagsupok ng pananampalataya ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw, katulad po ng ating nakikita. Kaya itong ating pinagdaraanan ay napakahirap at napakabigat. Pero hindi po ito dahilan para ang isipin natin ang Iglesia ni Cristo nasa likod na. Hindi po. Ang Iglesia ni Cristo namamalagi po katotohanan. Ito ang Iglesia sa Diyos at kay Kristo. Ito ang dadalhin sa araw ng kaligtasan. Kaya mahalaga po na makapanatili tayo sa loob ng iglesyang ito. Kung nagkakaroon man ito sa ngayon ng isang mahigpit na pagsubok ng pananampalataya sa takdang panahong sa araw na itinakda ng Diyos, isasaayos niya ang lahat ng bagay. Lahat tayo mga kapatid, sampalatayanan natin. Makababalik tayo sa mga pagsamba natin sa loob ng kapilya. Magpapatuloy tayo sa payapang mga paglilingkod sa Diyos sa ilalim ng matuwid at makatarungang pamamahala. Maawa siya ng tuloy niyang basbasan ang bawat isa sa atin. Manatiling masasad sa pananampalatayang ito para walang sino man sa atin ang mahiwalay sa kabila ng ating kalagayan ay magpatuloy tayong buong kasiglahan sa paglilingkod sa Diyos, lalo na sa mga pagsamba. Sumayo kayo mga kapatid, tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po, Ama. Alang-alang po sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Na sa lahat po ng ito, ang pinakadakila na aming pinagyayaman sa buhay ay ang aming pagka-iglesia ni Kristo. Ang kahalalang kaloob mo sa amin. Kaya ka namin nakilala, Ama. Kaya natamo namin ang tunay na paglilingkod sa iyo. Kaya nagkaroon kami ng karapatan sa tunay na pagsamba sa iyo. Dahil po sa pagkatawag mo sa amin sa paglilingkod na ito. Maraming mga bagay sa mundong ito na pinaaalagahan ng tao. Pero sa aming mga hinirang mo, ang pinakamahalaga sa amin ay ang aming kahalalan. Kaya maawa ka sa amin, Ama. Tulungan mo pong maisulit namin ang karapatang ito. Pagdating ng iyong bugtong na anak, maging karapat-dapat po kami sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Habang naglalakbay kami sa mundong ito, huwag mo kaming bibitiwan, Ama. Lalo na sa kalagayan namin ngayon. Ang diablo'y laging nakaamba. Nag-aabang para kami ay agawin sa kaligtasan. Tulungan mo po kami lalong maging mananampalataya. Huwag maagaw kami ng maling paniniwala na ang iglesia mo sa huling araw ay nasa likod na. Tulungan mo po kaming panindiganan ng katotohanan. Ang iglesyang ito ang darat na ng iyong bugtong na anak sa araw ng aming kaligtasan. Tulungan mo po kaming makapanatiling matatag sa pananampalatayang ito. Maisadsad namin ang paglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ano man ang aming maranasan pa, ano mang mabigat na mga pagsubok pangaharapin namin, tulungan mo kami, Amang, mapagtagumpayan namin ang lahat. Makaharap kaming karapat-dapat sa araw ng paghukom
sa araw ng aming kaligtasan. Taas noo kaming sasalubong sa iyong anak upang makapanahanan sa piling mo sa bayang banal. Tandaan mo na po kaming lahat, ang bawat sambahayan, mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Manatili ang pagkakaisa namin sa matatag na paninindigan sa paglilingkod at pagsunod sa iyo habang kami ay nabubuhay. Pagalingin mo po ang mga may sakit. Bigyan mo pa ng buhay at lakas. Lalong-lalo na ang kapatid natin. Saan man sila naroroon, bigyan mo lagi ng kaaliwan. Maging ng kaginhawaan sa kanyang pakiramdam. Panatilihin mo po ang mga biyaya sa kanila. Huwag silang magkulang ng anumang mabuting kailangan. Maawa ka po, panatilihin mong yung pagliligtas sa kanila. Lalo na sa mga kapatid namin hanggang ngayon ay nasa kulungan pa. Kabagan mo po sila sa mga panahong ito. Lalo mo silang ingatan at ipagsanggalang sa mga taong naghahangat sa kanilang kapahamakan. Tulungan mo pong makalaya na ang aming mga kapatid. Makapiling na po nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Sa araw ng iyong pagbabalik, huwag mo kaming lilimutin. Lahat kami na naririto. Kasama ang kani-kanyang sambahayan. Isama mo kaming lahat sa iyong kaharian. Ama, nananalig kaming lubos. Narinig mo po ang aming mga panalangin at muli mong binasbasa ng bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Natatapos na tayo mga kapatid. Magandang araw.